Halos buong silangang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Quezon at Bicol Region, magiging partly cloudy to gloomy dahil na rin sa umiiral pa rin natin na northeasterlies. Pero mga pag-ulan, typically mga light to moderate showers lamang at scattered rain showers. Geomagnetic field, posibleng hindi inaasahang magkakaroon ng epekto na naman sa ating magnetosphere kung hindi ngayong araw, sa mga susunod na araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, March 10, 2024. Ang oras nating boss from ngayong umaga ay alas 10:29 na ng umaga. Makakaranas tayo ng medyo gloomy at partly to mostly cloudy ang mas madalas na iiral sa atin. So medyo may chance daw tayo ng pag-ulan o scattered rain showers sa iba't ibang bahagi ng Luzon, especially sa may bandang Bicol region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Dahil medyo umiiral ang ating northeasterlies, yung tail end of cold front, medyo nag-expand ito pababa, kaya nagkaroon ng medyo paglamig sa bahagi nito ng Northern Luzon. Na nadadamay ilang bahagi na silangan ng Northern Luzon, kabilang na ang dyan sa may bandang Rizal at nadadamay ang Metro Manila. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy ngayon, umiiral sa amin sa Caloocan at makikita sa aming CCTV live snapshots. May pagsikat ng araw pero inaasahan nagiging makulimlim dahil nga po sa umiepekto na gloomy at maulap na hipapawid rin natin. So, despite na maulap, yung mga typically na mga light rain showers ang aasahan natin itong maghapon. Kung di man sa Metro Manila, maaaring sa iba't ibang panig ng Southern Luzon area. Sa lawes temperature na initala ng aking weather station, kaninang 5:38 AM, nakapagtala kami ng 26.1 degrees Celsius. Kahapon, medyo maganda-ganda ang temperatura namin kahapon. Nakapagtala lamang kami ng 30.8 degrees Celsius na pinakamataas na po na temperature kahapon ito ng 9:49 AM. So mukhang kahapon ay maghapong naging mababa ang temperatura sa amin sa Caloocan. Well, magpapatuloy yan ngayong ayaw dahil po sa epekto ng ating northeasterlies na nagpapag-gloomy ngayon sa paligid natin sa Metro Manila. Sa ating basic streams in past 24 hours ay nasa pinakamataas pa rin ang Catbalogan na nasa 35.5 degrees Celsius. Sa Baguio City, dahil nga po sa epekto ng northeasterlies, bumaba ito ng 14.4 degrees Celsius. So lumalamig na naman ng todo dyan sa Baguio City. At sa Inulan naman ang Kasiguran Aurora na umabot sila ng at least sa light to moderate showers na nasa 50 mm ang kanilang total rainfall. Ibig sabihin lamang ay makakaranas pa rin ng mga ganyang klaseng mga pag-ulan dahil nga po sa ating northeasterlies na nagtatraverse na rin dyan sa easterlies. At dahil dyan ay nasang mababa lamang ang aming heat index sa Caloocan na nasa 36.8 degrees Celsius lamang ang naitala sa amin sa Caloocan since past 24 hours. Pero kung itatawid natin sa heat index ni Pag-asa, ay wala rin silang naitala na may mataas na heat index. Ibig sabihin lamang, medyo malamig muna ang medyo mararamdaman nating maghapon. So at least makakahinga-hinga pa tayo ng konti bago tayo tuluyang paluin ng todong talagang hot dry season na. So hanggat meron pang pagkakataon na lumalamig pa ay medyo samantalahin na natin mga folks ang pagkakataon na makapaglikom ng maraming patubig. At dahil wala tayong space weather status ngayon at volcanic thermal alert status, diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo drier po tayo na 65% at bumababa ito na 2% since last hour. At dahil sa northeasterlies, tumaas po ang ating atmospheric pressure na nasa 1,016 hectopascals at steady ito since last hour. Mas umabot pa nga ito na 1,017 hectopascals kaninang 9:11 AM. So medyo kampante-kampante muna tayo ngayon. Maliban na lamang sa ibang parte ng kanluran ng bansa na mas drier pa rin na tuloy-tuloy at maalidsangan. Sa ating low tide status ay kasalukuyang magha-high tide po tayo. So pwede po kayong lumayag dyan lang sa kahit dyan sa pangpang lang ng Manila Bay dahil malalim-lalim na po ang level ng karagatan dyan. At may 1 hour to 6 minutes ba to maximum high tide. Kaya kung sisilipin natin yung taas
ng magiging high tide natin. Bagamat hindi ito aabot ng 1 meters, maglalaro lamang sa at least 0.2 to 0.3 meters lamang ang itataas. So medyo hindi masyado ganun kataas. However, dahil high tide naman tayo, asahan na maya-mayang konti, medyo mataas pa rin ang level dyan sa may pangpang ng Manila Bay. So sa mga humaharvest lamang ng mga taong, ay pwede na pong lumayag dyan, kahit man lang malapit-lapit dyan sa pangpang ng Manila Bay. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:06 AM at tinasang lulubog muli ito mamayang 6:05 PM. New moon po tayo, so wala po tayong makikita sa ating buwan ngayong araw. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes. Magiging maulap po ang ating maghapon daw at mataas ang tsansa ng pag-ulan at 100%. Pumasok man ito kung sakali, ay malamang ay light at some moderate showers lamang ang posibleng ulanin at maaaring saglitan lamang ito mga folks. Bukas, ganun din, magiging maulap din daw maghapon pero mababa ang tsansa ng pag-ulan at 3%. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius. At sa lowest temperature expected, maglalaro sa 24 to 25 degrees Celsius. So, kamustahin muna natin yung ating water level, lalo na ang ating water reserve sa mga dams. At kung titingnan natin, asahan na natin na bad news pa rin ito. At makikita natin, ang Magat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba nito na nasa 172.12 meters na lamang, na di gaya kahapon na nasa 172.37 meters ang taas nito. So, ang laki ng ibinababa niya ng tuloy-tuloy. So, asahan na po natin ang water crisis mga folks. Sa may bahagi naman ng Lamesa Dam ay so far ay nasa 76.05 meters po ito. Nakahapon ay nasa 76.10 meters po ito. So, halos 0.05 lamang ang nababawasan. Medyo kinokontrol na po yung pagsusupply sa Lamesa Dam. Sa Angat Dam naman, so far, ay nasa 203.25 meters po ang level nito na di gaya kahapon na nasa 203.48 meters po. So halos negative points 23 po ang ibinawa sa kanya since past 24 hours. So may tuturing na itong pasok pa sa sapat na level, wag lang lalagpas ng 195.28 ang pinaka critical level. Pero hanggat ngayon ay wag sanang umabot pa dyan sa may pinaka-critical level itong si Angat Dam. At yung magiging focus na lamang natin dito o yung magiging concern ay si Magat Dam dahil talagang very critical na po yung level niya. Which is ito yung mas nagsusupply sa halos buong Metro Manila. Correct me na lang if I'm wrong. Kasi magkakasabay si Magat Dam at si Lamesa. Pero kung di nagkakamali, si Magat Dam talaga ang pinaka nagsusupply sa Metro Manila. Sa ulat din doon, so far, wala naman tayong naitala na medyo stronger na tectonic earthquakes na na-detect ng aking seismometer so far in past 24 hours. Huli lamang na itala natin ito, yung magnitude 6.1 dyan sa may bandang Governor Generoso, dyan sa may southeast noong isang araw. At in past 12 AM, wala pa naman tayong naitala. According sa data feed ni PBOX, mula 12 AM ngayong araw ay wala pa naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas. So baka maya-maya pa magkakaroon na naman yan. Typically ay dyan sa may bandang Surigao del Sur na naman. So typically dahil lindulin talaga o yanigin ang bahagi ng Surigao del Sur, ingat na lamang mga folks sa mga possible aftershocks pa rin matapos ang mga nakaraang magnitude 5 dyan sa may bandang Bangaga, Davao Oriental. At yung nakaraang araw nga, nagkaroon po tayo ng magnitude 6 dyan sa may bandang southeast ng Governor Generoso, Davao Oriental. So para sa status for the month of March, ay nasa total of 381 total earthquakes na po tayo. So konti lamang ang nadagdagan at wala tayong masyado munang maire-report dahil po konti lang naman ang medyo nadagdagan. At nanatiling dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas at isa rito ay magnitude 6 pataas. So far ay kukunti pa lang ang nadagdagan nito in past 24 hours. Bukas mag-update tayo regarding sa total earthquakes nito kung mas marami na ang madadagdagan.
Diretso agad tayo sa tingin ng gamit na satellite imagery. Makikita po yung makakapal na kaulapan na to sa may bandang extreme Northern Luzon na nagpapaglumi dito sa bahagi nito ng Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela, at yan sa may bandang Kasiguran, Aurora. Kaya mas makakaranas sila ng mga ilang isolated, ng mga ilang scattered rain showers. At typically, dito sa may bandang silangan o bandang silangan ng Cagayan Valley. So, magdala na lamang na pananggalang sa ulan, just in case. Pero hindi naman masyadong malakasan. Typically, puro light rain showers ang iiral dito mga folks. At kung titingnan natin yung traverse o salubungan pa rin itong easterly sa may bandang Southern Luzon at dyan sa may bandang Eastern Visayas ay magdudulot po ng mas maulap na himpapawirin na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga posibilidad pang mga pagkilat at pagkulog sa bahagi nito ng Bicol Region, eastern part ng Quezon Province hanggang Polillo Islands, the rest na po ng Bicol Region sa may Sorsogon, kabilang na ang Catanduanes, at dyan sa Iriga, Legazpi, and the rest ng Camarines Sur. Magdala na lamang ng mga pananggalang, despite po na mga light to moderate showers lamang ang mas madalas at hindi naman dumatagal, mas magandang preparado po tayo lalo na sa mga magsisimba ngayong araw. Mula naman sa may hilagang kanluran ng Luzon, manatili pa rin ang mataas na dry spell at drought. Pababa na yan ng Pangasinan, Zambales, Bulacan, Angeles, Pampanga. Damay-damay na hanggang dyan sa may Bulacan, Metro Manila, bandang Cavite, Batangas, at dyan sa may kanlurang bahagi ng Mindoro. Ang buong bahagi ng Mimaropa, despite na hindi naman masyadong maulap, magiging partly cloudy lamang, typically sa may bandang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lalo na, ay magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically light rain showers lamang at hindi naman din nagtatagal. Mangunguna pa rin ang mas maalinsangang panahon at fair weather sa buong bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi ng Southern Luzon mula sa isla ng Marinduque, Romblon at dyan nga po sa bandang Burias Island, katabi na po ng Bicol Region at Masbate. Magkaroon man typically ng mga isolated rain showers dyan, mas madalas naman ay mga light rain showers po. Yan sa binilugan ko na yan. Then mas maulap po dyan at gloomy ang aasahan ninyong himpapawid dyan At sa may bandang Visayas, lalo sa may silangang bahagi ng Sama Region, magiging maulap din. Partly cloudy to mostly cloudy ang iiral natin lalo na mamayang hapon. So asahan ng mga ilang kalat katapang ulan, may ilang pagkilat at pagulog. Lalo na ng mga taga-Borongan, Eastern Samar, Salcedo, Guian, hanggang dyan sa may bandang Paranas, papasok na yan ang bandang Leyte sa Tacloban, hanggang Ormo. So asahan po mga kalat-katapang ulan lalo na mamayang hapon at sa gabi o madaling araw dyan sa bahagi na yun ng Eastern Samar. Then magiging mas gloomy pa rin ang tuloy-tuloy na panahon dahil nga po sa nagsasalubungan pa rin na easterlies dito at yung northeasterlies sa may bandang hilaga nito na sumasalubong sa kanya. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ilang shears dyan, ng mga kaulapan na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Typically, mga light to moderate showers, dahil wala naman tayo nakikitaan na heavy rain potential sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahit kung sisilipin natin ay wala po. So typically, mga light rain showers lamang ang mas madalas to moderate ang iiral. So pagdating naman sa sentro ng Visayas, kabilang na ang Cebu area, Bohol, hanggang bandang Dumaguete, magiging fair weather po tayo. Partly cloudy po ang iiral sa atin. So magiging bukod sa fair weather, makakaranas pa rin kayo ng medyo humid na panahon, lalo na sa may kanluran na may pagkaalimalinsangan at maaraw po ang iiral mga folks. Kabilang na ang buong bahagi ng Panay Island, Iloilo, papasok na yun ang buong Negros Region, mula Bacolod hanggang dyan nga po sa may bandang Bayawan at Dumaguete. Huwag po masyadong magbibilang sa titing sikat ng araw, despite na magkakaroon kayo ng mga ilang partly cloudy, lalo na mamayang hapon. At sa uli sa bahagi ng Mindanao, magiging partly cloudy, lalo na ng mga taga Surigao at ilang bahagi ng Caraga at dyan sa may bandang Davao de Oro area. Siyempre, ang bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, despite na magiging humid at maaraw po, ay typically magkakaroon pa rin kayo ng mga forecasted na mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon. So, magdala na naman at ihanda na lamang ang mga pananggalang sa ulan, lalo na pagdating ng hapon. Sa ngayon, gagamitin nyo yan bilang panangga sa tinding sikat ng araw dahil magiging maaraw pa rin ang ating maghapon, kabilang na ang Davao City and the rest ng Sorsogon area at Barm. Lalo na sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, magiging fair weather at mas maaraw po at maalinsangan ng ating magiging temperatura. So, wag po masyadong magbibilad
gumamit na lamang ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. Despite na may forecast din kayo, kahit na nasa 30% lamang, ang tsansa ng uulanin, lalo na ng bandang Zamboanga City, at lalo na ng mga taga-Basilan at Ulusulu na makakaranas kayo ng mga ilang part dito. Mostly cloudy ang ating magiging panahon dyan. Samantala sa ating space weather, despite na wala tayong nakikitaan, typically hanggang unsettled ang nakikita nating forecast dito. Mula ngayong araw hanggang bukas po yan, ng March 11, 2024, ay wala naman tayong nakikita na mataas na possible of radio blackout at anumang solar radiation. Kita natin sa ating real-time na monitoring ay halos wala naman tayong nakikitaan sa ating ghost X-ray flux na nagkakaroon ng active R1 radio blackout. Ang solar photon flux, tahimik pa rin siya, so wala tayong magiging comment. Maging ng ating planetary K-index charts. At makikita natin ay tahimik naman ito hanggang kasalukuyan. Bagamat mayroong mga konting distortion sa ating magnetosphere, ayan makikita natin, medyo nababounce siya ng bahagya dahil na rin sa nakikitaan natin na medyo mayroong releasing ng CME at ng plasma mula kay Haring Araw. At kung sisilipin natin, yung mula sa LASCO to satellite imagery, makikita po na medyo may pag-release pa rin ng ilang plasma dito kay Haring Araw. Yan, makikita po ninyo yung timeline niya. Yan. So, maaring mag-arrive ito sa Earth anumang oras mula ngayong araw hanggang bukas, ay possible unsettled ang aabuti nitong geomagnetic field. Ayan, nag-release pa ng malakas na CME. Ayan, ang lakas sa CME emission. So, dahil nag-release ng malakas sa CME ang Haring Araw, ngayon lamang ito, mga bandang alas 7, alas 8. According dito sa UTC timetables, ayan, makikita po, malakas po ang nirelease. However, hindi naman siya directly natatama sa Earth. Yan. So, medyo sinuswerte pa rin tayo na magkaroon ng malaking epekto nito sa ating geomagnetic field na tatama posible sa Earth. Maaring dadaklis lang ito na tatama sa Earth. Yung pagdaplis nito, magdudulot po ng mga ilang unsettled effect. So, hopefully, konti lamang ang medyo hahawi sa atin sa Earth. So, magkakaroon ng konting epekto sa ating geomagnetic field, lalo na sa wind velocity. Abang-abangan na lamang natin mga folks at mag-update po tayo mga folks. At narito na po ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, March 10, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na Linggo, March 10, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe to sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. At visit na lamang din sa aking website para sa makita ang real-time events ng ating panahon gamit ang aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.